Pag-usapan po natin isang topic na hindi pa natin nadidiscuss. Okay, actually first time natin ito madidiscuss. Bukol sa kilikili, masakit ang kilikili, ano ba to? Napakahalaga, kinakapa ang kilikili, lalo na mga babae. 'Di ba? Every month dapat kinakaba, hindi lang ang breast, pati ang kilikili. Kasi may possibility na may bukol dyan. Minsan parang holen, parang munggo, meron kayo nakakapa. Pwedeng hindi yan serious, pwedeng serious. Kaya kailangan pakinggan nyo po ito hanggang dulo. So, ano yung common possibilities yan na may nakapa siyang bukol o kinabahan siya? So, pwedeng kulani siya. Okay? Pag kulani, yan ang panlaban ng katawan natin eh. So, ibang usapan yan. Pwedeng may cyst. Pwedeng may bukol na hindi masama. Merong bukol din na masama. Ituturo ko sa inyo paano malalaman. Pwedeng infection, kakabunot, baka nagpigsa, pwede rin yan, common din yan. O na-irritate, nag-allergy sa sabon, sa shaving, sa nilagay nyo na underarm na pinapahid. Okay? Bukod dito, sa bukol sa kilikili, titignan mo rin yung sintomas ng pasyente. Namamayat ba siya? Mukha ba siyang may sakit? Lumalaki ba yung kamay niya? Ano pa ibang problema? Sinisipon ba siya? Nilalagnat ba siya? May bump pa ba sa ibang lugar? Namumula ba dito? Nangangati ba? So, tingnan mo muna ano pa ibang sintomas para malaman natin. At masakit din ba? Masakit o hindi? Actually, hindi siya ganong clue. Pag masakit, baka may muscle strain siya doon. O, na-strain siya, kaya nagbukol. O baka may injury siya doon, baka nagbuhat, 'di ba? Pwede rin. Pero hindi naman dapat magkaroon ng bukol doon. Meron naman iba, skin irritation, baka overweight masyado. Mataba, malaki yung braso niya, lagi pinapawisan, nagkikis-kis yung kilikili sa balat, nagsusugat, pwede rin yan. Diabetic, overweight, pwede rin. Meron din nag-i-infection. Pero ang binabantayan natin, kulani. Ayan o, pwedeng lymph nodes eh. Yan ang lugar ng kulani. At bukol. Tinitingnan din natin yan. Yan ang mga possibility. So, kailangan ma-examine. Pwede kayo muna mag-examine. Diba? Kasi kung di kayo magpapacheck up sa doktor, paano malalaman? Diba? So, every month, lalaki at babae, maganda, chinecheck yung kilikili. Pero sa babae, mas kailangan. Sa first 5 days ng regla, so pag kung kailan regla nyo, first 5 days, dun maganda kinakapa ang breast, sabay na ang kilikili. Bakit ang kilikili? Very common ang breast cancer sa Pilipinas. Almost 10% ng kababaihan sa Pilipinas pwede magkaroon ng breast cancer. At pag nagkaroon ng breast cancer ang babae, lilipat yan sa kilikili. Ganun nangyayari. Pag lumipat sa kilikili yung cancer, magiging stage 2, stage 3, stage 4. Yan ang delikado. Gusto mo, nandito pa lang sa breast, maagapan na, maoperahan na, magamot na para hindi kumalat at mabuhay yung pasyente. Kaya importante kinakapa monthly. Mas maganda early, first 5 days ng regla kasi pag yung malapit na ang regla, normally lumalaki ang breast ng babae. Nagkakaroon ng mga bukol-bukol, mas mahirap na malaman. Mas mahirap mahuli yung bukol eh. So, first 5 days, mas maliit ang breast, mas maganda ikapa. Ngayon, andito na yung possibility. Maraming possibility para ma-diagnose ninyo. Common yung infection, pigsa. Diba? Baka yung buhok, nahila. Baka nag-shave siya, yan, nangingitim mo. Pwedeng bacterial infection, parang pigsa, viral infection. May tinatawag na lipoma. Para siyang taba na bilog. Okay? Malambot lang siya eh. Malambot, very soft siya. Yan. Pero taba lang siya no gumagalaw-galaw. Ito hindi to delikado. Pero kailangan pakita pa rin sa surgeon para sigurado. May tinatawag na fibroadenoma. Isang klaseng bukol yan sa breast, pero hindi siya cancerous. Bukol din siya, pero hindi siya cancerous. Mabilog na medyo matigas-tigas to. Meron din ganitong isang infection, hidradenitis suppurativa. Ito yung nag-infection yung buhok. Yung buhok ng kilikili. Meron din nag-allergy, namumula. At syempre yung breast cancer, yan ang ayaw natin.
Diba? Kita nyo, ang daming possibilities. Ito yung pinakadelikado. Ang may kulani, depende rin. Minsan nagkakakulani kasi may sugat sa kamay, may sugat dito. Pag may sugat dito, nagkulani, pwedeng normal yon. Pero ang kulani, minsan, rule out tayo lymphoma. Cancer ng kulani. May ganun din siya. At meron ding leukemia, cancer sa dugo. At meron ding lupus. Lumalaki din yung kulani. Kita niyo ang daming possibilities. Pero kadalasan naman hindi delikado. Pero depende pa rin sa pasyente. Pag may nakita ako, medyo payat, medyo toxic looking, medyo worried ako, isipin ko agad, rule out agad tayo ng breast cancer. Para lang sigurado na ligtas yung pasyente. Kasi pag nagkamali yung doktor, hinayaan yung bukol dito, baka within 6 months, mawala yung pasyente. Hindi natin masasabi. Kaya, madalian itong ganitong sakit. Ayan, Doon muna tayo sa hindi delikado. Ayan, baka shaving lang naman. Diba? Nasugat mo, kaya nagbukol-bukol. Pero, huwag mo i-brainwash ang sarili mo. Shaving lang yan, pero malaking bukol na. Hindi po pwede. Kailangan ipakita sa surgeon. Surgeon ang pupuntahan. Para ma-sure lang na, baliwala yan. Ano lang yan, may pigsa ka lang, yun lang ang cause. Kasi marami may breast cancer ngayon kahit sa batang edad. So, yan. First cause is shaving lang. Hot compress lang to. Antibiotics, iinom. Tapos huhugasan lagi sabon at tubig. May tinatawag na lipoma. Ito, may taba. Yung taba na sa ilalim ng balat, hindi lang yan sa kilikili. Pwede sa leeg, pwede dito, pwede sa likod. Pwede sa hita, any part of the body, may tumutubo na taba. Rubbery siya, malambot siya eh. Usually, pag cancer o kulani, mas matigas. Ito, malambot lang siya, tsaka gumagalaw. Para makasigurado na lipoma lang yan, papacheck tayo sa surgeon din para sure tayo. Tinatanggal ba to? Nawawala ba to? Hindi siya mawawala. Minsan nadudurog, napipisa. Pero, usually, hinahayaan lang eh. Oo. Pero kung masyadong malaki na istorbo, minsan tinatanggal. Dito, delikado. Taba lang yan na nag-ipon sa ilalim ng balat. Merong kulani. Yan. Pag kulani, ibang usapan na to. Titingnan, bakit may kulani? May infection ba dito? Or baka yung lymphoma. Ayaw natin lymphoma, ayaw natin leukemia, or yung mga lupus. Pag kulani, kailangan ma-examine din yung pasyente. Ano yung nagkakos? Ba't siya may kulani sa kilikili? Okay? Yung kulani sa leg, nagawa ko na ng topic previously eh. Okay. I-check nyo na lang. Depende sa itsura, medyo mahahalata mo rin kung ano ang cause. Ito, maganda itong picture. Pag nakita mo, kumuha kayo ng magnifying glass, kung merong point, ito, may point sa gitna ng bukol, baka ano siya, pigsa. May point eh. Ito, pigsa, parang lumaki. May lumalabas na nana. Pwede yon. Pag nakita mo brownish or reddish, allergy lang to. Diba? Pwede yan, allergy. Pag ito yung balat, nakataas yung balat, baka kulani yan. Okay? Baka kulani yan. Possible. Hindi kailangan masakit eh. Actually, yung mga breast cancer, hindi siya masakit eh. Oo. Gano'ng kalaki? Minsan kasing laki lang ng monggo. Gano'ng kaliit, mahalaga na. Kaya examine lagi. May tinatawag na fibroadenoma. Actually, ito, breast tissue to, na cross-section, tinakpang ko lang. Merong mga bukol sa breast, dalawang klase. Merong hindi delikado, itong fibroadenoma. Bukol din siya sa breast, pero hindi siya cancerous, hindi siya lumalaki, hindi siya lumalaki, hindi siya kumakalat, pero minsan dumadami siya. Hinahayaan lang yan. Para malaman na fibroadenoma, kailangan binabantayan yung pasyente every 6 months. May mammogram, may ultrasound ng breast, nakikita to ng mga doktor, ay mukhang hindi naman masamang bukol. So, inoobserbahan lang to. So, pwedeng ganito lang yan. Minsan nababiopsy din para sigurado na fibroadenoma. Walang ginagawa dito. Okay? Pero, kailangan makita ng surgeon kung ito lang siya, benign siya, hindi delikado, or yung cancerous, yun ang ayaw natin.
Ito ang possibility na cancer. Okay? Pag bukol kasi talaga, delikado eh. Kaya makikita yan sa itsura ng mammogram, sa examen ng doktor. At pag nakita ng cancerous sa biopsy, tinatanggal yung sa breast agad. Okay? Ito yung delikado. Agad-agad kailangan makita. May isang sakit na in-explain ko, hidradenitis suppurativa. Ito yung nagkakaroon ng infection yung buhok sa kilikili. Ayan yung buhok ko. Nagkanana, oh. Sa umpisa, may konting nana lang, konting pula-pula lang nakikita mo. Pag dumami na yung nana, ito, oh. Minsan hormonal problem eh. Ayan, oh. Ito, pag dumami na yung nana, infection, oh, nagpula-pula na yung kilikili. Pag ganito itsura, tignan nyo, naggagasgas, pwedeng itong cause. Antibiotics, iniinom, hot compress, at hugas lagi. Kailangan mahanginan. Pag ganito ang bukol, ito actually sa itsura parang hindi maganda eh. Sa tingin ko to parang ako rule out breast cancer to kasi medyo tabingi yung hugis na malaki, nangingitim yung balat eh. Medyo malaki yan. So rule out tayo. Although pwede pa rin pulani, infection, allergy o lupus, ibang possibility. So pag breast cancer, tanggal agad pag nakita. Tanggalin agad ang bukol. Nagmamadali tayo. Lalo na bago kumalat sa kilikili. Kahit kumalat sa kilikili, mahahabol pa naman eh. Minsan may radiotherapy, chemotherapy. Napakataas ng breast cancer risk sa Philippines. 10%. Mas mataas kumpara sa ibang bansa. Bakit? Ba't maraming may breast cancer sa atin? Siguro sa pagkain, sa air pollution, halo-halo lahat. Paano malalaman anong bukol? Papakita sa doktor. At minsan, dinadagdagan ng test. May complete blood count. Yan, pag sa breast x-ray, mammogram, ultrasound ng breast. May MRI, CT scan, may biopsy para malaman kung ano yung bukol. Paano ginagamot? Depende. Pag infection lang, antibiotics lang. Okay? Pag itong mga ganitong sakit na hindi delikado, hinahayaan lang, ino-observe lang. Lipoma, viral infection, allergy, gamot sa allergy, fibroadenoma, yung mga ganyan, ino-observe lang yan. Every 6 months yung breast. Kasi benign tumor siya, hindi siya masamang bukol. Ano prognosis? Ano mangyayari? Depende sa cause. Diba? Kailangan magpakita tayo sa doktor, wag magtatago, kasi maraming pasyente, pag may bukol, nagtatago na. Pag nalaman naman na hindi masamang bukol, di okay na tayo, mas safe tayo. Diba? Kaysa hayaan natin, yung ibang pasyente, hinahayaan na yung nasa breast nila kasing laki ng tennis ball bago papatanggal. Siyempre, hindi mo pwede alagaan ng ganun kalaki. Habang kasing laki lang ng monggo, umpisa pa lang, i-check na natin. Most likely naman ay hindi masama eh. Pero may small chance na masama yan, kaya kailangan laging bantayan. Okay? So, armpit lump, huwag babaliwalain. Kasi yung bukol sa kilikili, baka nag-umpisa sa breast. Na-explain ko na sa inyo. Sana po, kumonsulta kayo sa isang surgeon kung meron kayo nitong bukol sa kilikili. Ingat po palagi.